Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin itong nasa ating screen. Ito pong palasyo. Itong si Presidente Bongbong Marcos hanggang ngayon po ay against the impeachment of VP Sara Duterte. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang pananaw. At ayon kay Presidente, itong impeachment kay Sara Duterte ay dagdag gastos lang, sayang ang panahon, sayang ang pera, at hindi daw ito makakatulong sa mga Pilipino. Kaya nga ginamit ito ng iglesia Kaya nagkaroon sila ng peace rally. Ang aming peace rally ay pagsang-ayon sa sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na ayaw niya sa impeachment sapagkat wala pong kwenta. Hindi po ito makakatulong sa ating bansa. So tuwan-tuwa ngayon yung iglesia ni Cristo. Bakit kanyo? Nakahanap sila ng dahilan Pero ang totoo naman talagang dahilan, kaya sila nag-rally para suportahan si Sara Duterte. Paano ko nasabi? Walang dyan namang peace rally yan Yung mga nasa likod mga alipores ni Duterte. Diba? Sinabi nila, yung rally nila, peace rally, hindi po yan politika. Wala pong kinalaman ng politika dito. Pero tingnan ninyo, panay politiko, yun ando. Kaya lang, nakalusot ang Iglesia ni Cristo. Kasi ang sabi nila, hindi kami anti-government. Pro-government kami. Kaya kami nag-rally ay dahil sinabi ni Presidente Marcos na huwag nang impeach si Sara Duterte. At sumasang-ayon kami. Pero kung pakinggan mo yung mga ministro doon, binabanatan yung gusto magpang-impeach kay Sara Duterte. So, ang nangyari pa, etong mga pro-government vloggers, itong mga BBM vloggers na nanawagan na impeach Sara, lumalabas ngayon na anti-Marcos kayo, na hindi kayo sumusunod sa kagustuhan ni Marcos. May nabasa nga akong comment Sir, ito sabi sa akin, di ba kayo pro-government? Bakit kayo kinokontra nyo si Presidente Marcos? Bakit gusto niyong ma-impeach si Sara? Si Presidente nga ayaw niya. Nag-isip ako ngayon. Sabi ko, tama nga naman. Bakit kami sigaw ng impeachment? Yung mga vloggers. Sino-sino? Yung mga BBM vloggers. Si Mima. Sino-sino pa yan nagsigaw ng impeachment? Si Mima. Si Takeru. Sino-sino pa ba yan? Tapos yung mga pro-government vloggers. Si Chris Ulo. Nananawagan tayo ng impeach Sara Duterte. Tapos sasabihin ni Presidente Marcos, ayoko niyan. So lumalabas na tayo kumukontra kay Presidente Marcos. Tayo pa masama. Diba lumalabas tayo pa masama kasi hindi natin sinusunod yung gusto ng gobyerno. Kala ko ba pro-government kayo? Bakit ngayon? Kinokontra nyo si Marcos. Naknanto ko yan Napasama pa tuloy Kaya etong mga DD shit, tuwan-tuwa sila Kasi sinabi ni Marcos huwag niyong impeach si Sara. Kaya etong mga kababayan, katulad na ito ni Robin Padilla, ang lakasan ng loob. Nasabihin na, definitely I will vote no for impeachment. Ibig sabihin, pag umabot po dyan sa Senado, sigurado ang boto niya no sa impeachment. Ngayon pa lang, alam nyo na po. So, hindi niya na pag-iisipan. Wala nang isip-isip. Wala nang isip-isip. Basta, pag sinabi ng partido, no, sige, no na rin ako. Wala na siyang pakialam sa sigaw ng taong bayan. Wala na siyang pakialam sa sigaw ng nakararami. Ilang porsyento ba ang gustong ma-impeach Sara Duterte? Mas marami po ang mga Pilipino na gustong ma-impeach si Sara Duterte. Si Presidente lang ang ayaw. So walang pakialam si Robin Padilla doon. Basta kay Robin Padilla, no ako sa impeachment. Bakit? Kasi sinabi raw ni Pangulong Marcos. Tingnan nyo, nagamit pa ang sinabi ni Pangulo. O sabi, katulad po ng sinabi ng Pangulo, hindi po ito makakatulong sa ating bayan. Malinaw din po ang sinabi ng Ombudsman na wala silang nakikitang mali sa ginawa ng pangalawang Pangulo. Dinagdagan na.
Walang sinabi ang Presidente Marcos na gano'n. Ang sinabi lang ng Presidente, hindi ito makakatulong sa ating bayan. Pero wala siyang sinabi na sinabi ng Ombudsman na wala siyang nakikitang mali sa ginawa ng pangalawang Pangulo. So, dagdag na po yan ni Robin Padilla. Sabi niya, panahon na po para tigilan na po natin ang napakaagang politika. Definitely. Approve without thinking. Ngayon pa lang, alam nyo na po na ako'y kokontra dyan sa impeachment ng ating Vice Presidente. Kaya nga sila sumama rin sa sa INC, sa rally. Yan yung mga picture, tuwan-tuwa yung mga tulonggis. Tuwan-tuwa sila kasi nakakita na sila ng kakampi. Nakakuha sila ng kakampi sa Iglesia ni Cristo. Sabi nga nyo, nandun sila para suportahan itong panawagan ng Iglesia ni Cristo, itong National Rally for Peace, na sumasang-ayon sa sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na wag i-impeach si Sara Duterte. So yan po yung epekto nung sinabi ni Presidente Marcos. Pero alam niyo mga kababayan, ito pong impeachment ay napakahalaga kasi kapag na-impeach si Sara Duterte, siya po ay natanggal sa pwesto, di na po siya pwede tumakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Ibig sabihin, sa 2028, hindi na po siya pwedeng tumakbo bilang presidente. Ngayon pa lang sinasabi niya na I am seriously considering running in 2028 sa presidential elections. So kapag na-impeach si Sara Duterte, sigurado, hindi na siya makakatakbo. Yon ang gustong iwasan ng mga grupo dyan na nagpapakilala at nagsasabi na sila'y para sa kapayapaan. Pero yun po ang kinakatakot nila Kapag na-impeach kasi to, sigurado, hindi na siya makakatakbo. Walang Sara Duterte for President sa 2028. So, ayan mga kababayan yung resulta ng sinabi ni Presidente Marcos na against siya sa impeachment ni Sara Duterte. Natanong na ba si Presidente lately kung ano ang kanyang pananaw? Hindi pa ba nagbago? Kasi Tuesday. Ngayon, mga kababayan, hanggang ngayon pala, President Marcos opposition to move to impeach Sara Duterte. Na-reiterate niya, inulit niya na hindi talaga siya pabor sa impeachment ni Sara Duterte. So, lumalabas tuloy, tayong mga gustong ma-impeach si Sara Duterte, anti-Marcos na. Ay, naku, buhay nga naman. Tayo pa napapasama tuloy Pero mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin ang proseso. May mag-file pa rin po ata ng pang-apat na impeachment complaint. At gigil na gigil nga si Leila de Lima. Sabi niya, asikasuhin nyo na yan, Congress, asikasuhin nyo na yan. Kailangan nating i-process na yan para ma-impeach na yan si Sara Duterte. Castro, ayan po yung mga grupo po ng Yellow, grupo po ng Minority, Akbayan. So sila po yung talagang gigil na mag-file ng impeachment case na matuloy na itong proseso ng impeachment laban kay Sara Duterte. At yung iba, di natin alam baka nagbago na isip. Kasi sabi nga ni ng isang senator, baka maraming magbago ang isip sa pag-impeach kay Sara Duterte. Unang-una kasi ang presidente mismo kontra. Pangalawa, baka mas importante sa kanila yung boto ng Iglesia ni Cristo. Sayang din daw yung mga 2 milyon. Ilang milyon ba ang boto ng Iglesia ni Cristo? Kasi naghayag na anti-impeachment ng Iglesia ni Cristo. Tapos etong mga politiko, kung sino man sa kanila ang pro-impeachment, baka hindi suportahan ng INC. Kaya sabi nga nung senator, baka magbago ang isip. So, ang nangyayari mga kababayan, hindi na po para sa katarungan ang nangyayari ngayon. Ang iniisip na po ng ating mga politiko ay ang kanilang mga pansariling kapakanan. Kapag nagbaliktaran, etong gusto ma-impeach si Sara Duterte, kapag nagbaliktaran, kapag nagatrasan, ibig sabihin nun, natatakot sila na baka hindi sila suportahan ng INC at mabawasan yung kanilang boto.
So, mas importante sa kanila yung boto kaysa dun sa sa taong bayan. Mas importante sa kanila na malagay uli sila sa pwesto kaysa matanggal si Sara Duterte. Bakit ba kinakailangan matanggal si Sara Duterte? Kasi nga kinakailangan niya managot sa di umano'y katiwaliang ginawa niya nung siya'y DepEd Secretary at ngayon Vice President ng Pilipinas. Hindi na mahalaga sa kanila kung tayo'y ninakawan sapagkat ang dami pong mga pera, milyones ang napunta po doon kay Mary Grace Piatos at kung sino-sino pa, 1,000 po na mga pangalan na hindi naman po talaga totoong tao. Hindi na mahalaga sa kanila yun. Ang mahalaga na sa kanila ay yung boto na makukuha nila sa darating na eleksyon. Kapag ganyan, kawawa po ang ating bayan. Tayo po magdudusa, mga Pilipino po ang mahihirapan. So ano nang gagawin natin? Impeach Sara pa rin? Well, ako mga kababayan, ako tuloy-tuloy akong mananawagan na dapat ma-impeach si Sara Duterte sapagkat kinakailangan niya managot sa taong bayan. Kinakailangan ipaliwanag niya kung saan niya dinala yung milyong-milyong pera na galing po sa kaban ng taong bayan. So ilang po, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.